Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hinikayat ng ilang senador ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pangalanan na ang umano'y dating miyembro ng gabinete na nagbigay ng lisensya sa ilang ni-raid na illegal na pogo. Pangalanan na yan, panawagan yan ng mga senador sa PAGCOR matapos ang kanilang pahayag na may dating high-ranking government official na dati raw miyembro ng gabinete ang nadadawit ngayon sa pogo. Ang sistema tinutulungan daw ni ex-cabinet official ang ilang illegal na pogo. Bagamat hindi naman pinangalanan ang ex-cabinet official. Sabi ni Senate President Francis Escudero, kung hindi pa pangalanan ng PAGCOR, dapat itong mailantad sa ginagawang investigasyon ni Senator Sherwin Gatchalian at Senadora Risa Hontiveros. Si Gatchalian, isa raw yan sa tutumbukin sa susunod na pagdinig na itinakda sa July 10. Dapat pangalanan niya itong taong to, ibigay niya yung nalalaman niya at hindi lang siguro pangalanan kundi yung mga dokumentong merong nandoon yung pangalan nitong taong to, ilabas niya rin, no? Para hindi lang hearsay at umaabot na yung kanilang mga koneksyon sa iba't ibang hanin ng pamahalaan natin, pati na rin sa kabinete. Ayon kay Senator Sonny Angara, walang masama kung ito ay legal, pero ibang usapin na kung illegal na pogo. Pero pakita yun na talagang gumagalaw ang salapi at kaya nakakakuha ng suporta dito sa mga dating opisyalis. Yun ang dapat bantayan talaga ng kahit sino mang regulator, maging sa police, sa PAGCOR, sa local governments. Sana wag bang pa-impluensya. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, kahit sino pa man ang ex-cabinet official na ito, nananatili ang katotohanan anya na ang pogo raw ay nagagamit bilang pangtapal sa mga panluloko o mga scam hubs. Tanong naman ni Senator Joel Villanueva, ang revelasyon ng PAGCOR ay sapat na bang katibayan para iban ang pogo sa bansa? Sapagkat napasok na nila hindi lamang mga negosyo at ngayon maging mga nasa pamahalaan. Bukod sa mataas na dating opisyal ng gabinete, mas maraming politiko ang naglabi para sa mga lisensya ng pogo. Ginawa ng PAGCOR ang bagong paghahayag nitong Lunes. Ngunit nananatiling tikom ang bibig sa pagkakakilanlan ng mga opisyal na sangkot sa iligal na pogo na ito. Hinihimok ng mga mambabatas ang PAGCOR na itigil na ang tinatawag nilang blind item para panagutin ang mga umano'y protector ng pogo. Dapat pangalanan niya itong taong to, ibigay niya yung nalalaman niya at hindi lang siguro pangalanan kundi yung mga dokumentong merong nandoon yung pangalan nitong taong to, ilabas niya rin. Pangalanan na, iyan ang hamon ng ilang senador sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kaugnay ng pagsisiwalat itong isa o manong dating miyembro ng gabinete ang sangkot sa iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, meron na siyang natatanggap na impormasyon kung sino ang tinutukoy na opisyal, ngunit tumanggi na muna ito magbigay ng pangalan. May idea ko pero hindi ko muna sasabihin dahil nga wala tayong concrete evidence o wala tayong konkretong dokumento, so mahirap magsalita muna ngayon. Para sa mambabatas, patunay ito na may galamay talaga ang mga pogo sa mga maimpluwensyang tao sa gobyerno. Nakikita naming pattern sa pogo na kumukuha sila ng mga taong may impluwensya para makakuha ng permit, maglakad ng papeles. Even kung matatandaan natin, inamin naman ni Dennis Cunanan na naging consultant siya doon. No? So si Dennis rin ay alam natin may mga koneksyon at may mga kaibigan din. So hindi bago na ang pogo kumukuha ng mga taong may impluwensya para tulungan sila sa kanilang papeles. At kung mayroong problema, makakatulong din sa kanila. Nang matanong kung posibleng palusot lang ito ng PAGCOR para lumihis ang atensyon, sagot ni Senator Gatchalian, possible rin yan. Matatandaan natin ito lahat ng mga na-read, mga na-approve ito, dati at ngayon. No? So hindi natin maaalis rin yung accountability ng PAGCOR. We will hold them to account. Tingin naman ni Senator Juan Edgardo Sonny Angara, lumalabas na gumagamit talaga ng pera ang mga nasa likod ng pogo. Siguro pakita yun na talagang gumagalaw ang salapi at kaya nakakakuha ng suporta dito sa mga dating opisyalis. Yun ang dapat bantayan talaga ng kahit sino mang regulator, maging sa police, sa PAGCOR, sa local governments. Sana wag bang pa-impluensya. Para kay Senator Juan Miguel Mig Zuberi, dapat panagutin ang dating opisyal kapag napatunayang sangkot ito sa iligal na operasyon ng mga pogo. Mananagot yun dahil
Kung ex-cabinet member and you're pushing for illegal pogos, ibang usapan yun. Ibang usapan. So, let the acts follow where it may. As long as ma-prove talaga nila na sila talaga ay ang nagtulak nito mga illegal pogos na ito. Ipagpapatuloy ng Senado sa July 10 ang pagdinig kaugnay ng mga illegal na pogos sa bansa. Umaasa sa Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na siyang nangunguna sa pagdinig na personal na dadalo si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco para pangalanan mismo ang dating miyembro ng gabinete na sangkot umano sa illegal na pogo. Para sa senadora, kahit sino pa ang sinasabing sangkot na ex-cabinet official, hindi na dapat pag-ibahin ng PAGCOR ang mga legal na pogo sa illegal dahil ginagawa lamang itong panakip para sa scam hubs. Sa isang pahayag, iginiit din ni Senate President Francis Cheese Escudero na dapat isiwalat ng PAGCOR ang dating opisyal dahil kung hindi, sina Senators Hontiveros at Gatchalian ang magtatanggal ng maskara nito para alamin kung lumabag ito sa batas. Para rin kay Senator Joel Villanueva, hindi na dapat mag-ala showbiz ang PAGCOR at mag-blind item dahil kailangan malaman ng taong bayan ang katotohanan at panagutin ang nasa likod ng illegal na pogo operation sa bansa. Naniniwala rin namang babatas na dapat nang tuluyang iban ang mga pogo sa bansa na pinasok na hindi lamang ang mga negosyo at gaming industry kundi pati na ang gobyerno para magkaroon ng protektor. Handang ibulgar ni PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco ang umano'y dating cabinet official na sinasabing naglabi para mabigyan ng lisensya ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGOS. Sa isang panayam, sinabi ni PAGCOR Assistant Vice President for External Communications June Alano na babanggitin at ibubulgar ito ng opisyal kung magkakaroon ng formal na investigasyon sa issue. Sigurado rin anya siya o sila sa mga impormasyong hawak nila dahil binuklat nilang mabuti ang records para hindi magkamali sa kanilang ilalabas. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.